Bumili lang ako ng konting grocery dito sa Pan Asia. Ito kasi yung Asian market dito sa amin sa Abbotsford. Nagtatanong sa akin nga pala guys na subscriber natin. Ang tinatanong niya kung paano ko daw na manage na makabili ng sasakyan and at the same time makapag-support sa family ko sa Pilipinas. Siguro napanood niya yung mga vlog natin na talagang kung magkano lang yung sinasahod dito sa Canada and then magkano yung expenses, kasi talagang mataas po talagang cost of living dito sa Canada. Siguro kung mapapanood niyo yung ibang vlog natin at kagaya nung last vlog natin lang na monthly salary, na ang ginawa ko kayo po yung mismong pinag-compute ko nung matitirang sahod, yung mga naka basic salary na minimum salary po dito yung mga dumarating po dito na 16 per hour, 17 per hour, 18 per hour, 19 per hour, 20 per hour, and then yung bahay nila ay naglalaro sa 700, 800, 900, 1,000, 1,200 to 1,500. Actually solo pa nga lang po yun, wala pa ang family mo dun. Kaya sa totoo lang po kung tatanungin ninyo, kung darating ka dito as temporary foreign worker, close working permit, then nagre-range yung bahay mo sa 500, 600, 700, and then may sinusuportahan ka pang family sa Pilipinas, pinapadalan mo kasi ganun yung ugali ng mga Pilipino Pag nakapag-abroad ka, parang sagot mo lahat yung gasto sa Pilipinas Sila aasa na lang sa'yo. Hindi naman po lahat, pero karamihan po ganun. So kung ikaw ay nag-iisa pa lang dito na darating, mas maganda samantalahin mo yung pagiging temporary foreign workers mo para mag-ipon. Kasi nga yung binabayaran mong bahay is 500, 600, 700 pa lang. Kasi pag kumuha ka na ng family mo, mapipilitan kang lumipat sa mas malaki. Sa let's say for example, isang buong basement. Kalimitan po kasi dito yung isang buong bahay. Sa taas nakatira yung may-ari, sa baba yung nagre-rent, buong basement, 1,500. Actually, naniningin nga ako dito sa Abbotsford. Nakikita ko 1,600, 1,700, 1,800 na yung isang buong basement. And then sa Vancouver, nasa 2,000 na isang buong basement. Talagang mahal na. So imagine niyo, kung napanood nyo, sana panoorin nyo muna guys para may idea kayo yung mga vlog na ginawa ko, kung magkano yung natitira dito sa sahod natin at kung magkano yung natitirang sahod na ng per hour ay 16, 17, 18, 19. Yan, panoorin nyo guys, ilalagay ko sa screen. At once na napanood nyo yan, balikan nyo ulit yung video to. Na for example, yung isang buong 2 weeks mo, sasahod ka lang dito. Kalimitan po kasi dito doon sa mga lahat ng nakausap ko, mapa food counter attendant, mapa nasa farm, mapa ano pa ba to, yung mga cleaner, yung mga nasa production ng chicken, kung ano man. Kalimitan po yung iba sumasahod ng may 800, may 900, may 1,000, may 1,200, may 1,300, may 1,400. Every 2 weeks po yun. So sa loob na isang buwan, meron kang sabihin na nating malinis ng 2,000 to 2,500. So kung yun yung sasahurin mo, sabihin na natin, ilagay na natin sa medyo maganda-ganda, gitna, 2,500 isang buwan. So kung yung 2,500 mong sinahod sa loob ng isang buwan, may binabayaran kang bahay na let's say 700, so meron ka pang matitirang 1,800. So yung 1,800 na yun, magpapadala ka pa sa Pilipinas, gastos mo pa dito, pagkain mo, kung ikaw ay mga internet pa, wifi, lahat, marami pa, mga personal things mo, napakarami pa. So yung iba na nakakausap ko, sabi nga nung iba, swerte na daw makapagtabi sila ng 500, 400, 300, mga ganun po ba. Hindi naman po lahat, gaya nga nasabi ko, iba-iba ang ating pangangailangan at sinusuportahan sa Pilipinas. Meron tayo diyang may mga kamag-anak na dinadialysis, merong may sakit na magulang, iba-iba po. Ngayon, doon sa mga iba na nakausap ko, binata pa nga yung iba binata pa, sabi nila swerte na daw makapagtabi sila ng 500. So yung 500 na yun is 20 mil na sa Pilipinas. Kaya ko po sinasabing samantalahin nyo muna na mag-ipon-ipon
Kasi paghahanda po yan kung may plano kayong kunin yung pamilya nyo sa Pilipinas. Ngayon, balikan natin yung tinatanong ni Kabayan, na sabi nga niya, ito lalagay ko sa screen kung paano ko daw na manage yung pera ko na nakabili ako nitong sasakyan, and at the same time nasusuportahan ko yung family ko. Ito po yan. Pagdating ko po dito, yung una kong trabaho, sumasahod lang ako dati doon 900, minsan ay 11, 12, 13. Swerte na nga, pinakamalaki ko sinahod doon 14 sa loob ng 1-2 weeks. Ngayon, may pagkakataon na pumapasok kami 2 oras lang. Pagpasok namin ng alas 7 kami susunduin, alas 8 kami makakarating sa farm. So 8. Tapos pasok lang namin 9, 10. So 2 oras lang. Babiyahe kami alas 11, nasa bahay na kami. So counted lang po yun as 2 hours. Sabi ko 2 hours, anong sasahurin ko nito? So parang nahirapan ako kasi hindi consistent yung oras ng pasok. Hindi po ba kagaya ng iba nating kababayan na kung ang nakalagay sa kontrata is 8 hours per day, masusunod talaga yung 8 hours per day. So parang hindi naging maganda yung pagbabudget ko nung una kong trabaho. Kasi may time na sumasahod ako ng 700, 800, 900. May time naman na talagang papatayin ka na sa oras, nasasahod ka ng 1.4, 1.5, 1.6. Kaya nga lang talagang wala ng pahinga. So sabi ko parang magulo. Nahirapan po talaga ako mag-budget ng mga panahon yon. Unlike po dito ngayon sa dairy farm na talagang yung pasok namin talagang consistent per day sa pare-parehas na oras. So talagang yung sahod ko, expected ko na ganito yung sasahurin ko. So balikan natin yung una kong trabaho. Wala akong masyadong inooras, wala talaga. Buti na lang nung dumating ako dito, may savings ako from Taiwan. Ipinapalit ko siya ng Canadian dollar, so may baon ako. Ang baon ko nung dumating ako dito, kulang-kulang 2,000, parang 1,800 Canadian dollar yung dala ko papunta dito. Ngayon, hindi ko naman siya masyado ginagalaw kasi po talaga matipid ako, nagluluto-luto ako. Nung unang dating ko po dito, ang una ko napansin, ang hirap talagang kumilos nang wala kang sasakyan. Kasi kada may bibilin ako, may mga areas kami pinupuntahan. For example, superstore. Pag mag superstore ka, hindi naman kompleto, may mga kailangan kang wala din dyan. So parang iba-ibang area yung kailangan mong mapuntahan. Sabi ko, ang hirap nga pala talaga ng walang sasakyan. That time nakikisakay-sakay lang po ako. Pero kahit po nakikisakay-sakay lang ako nung mga panahong yon, hindi naman po tayo garapal kagaya nung iba na sakay lang na sakay. Inaalo ko po sila ng gasolina. Sabi ko, gas tayo. Pag nakisakay po ako, automatic magpapagas ako nyan. Kung ayaw naman tumanggap ng gas, pamimeriendahin ko yung may-ari ng sasakyan. Kasi nga, sabi ko, ayoko nung kabig lang ako ng kabig eh. Yun po yung naging ugali ko talaga. So kahit pa paano, nakakatipid kasi pag lumabas ako, bibiling ko na talaga lahat yung kailangan ko. Kaya nga lang talaga, nung time na yon, marami akong gustong gawin na parang feeling ko nakakulong ako kasi hindi ako makakilos. Kasi pag bahay trabaho, minsan yun po yung minsan kahinaan ko, parang gusto ko may nakikita ko ibang lugar. Kasi ayoko nung naging sitwasyon at sistema nung mga kasama ko before na Sabado Linggo na nga lang yung day off. Minsan yung Sabado ipapasok mo pa rin. Pag Sabado Linggo automatic inuman na. Ayoko ng ganun. So parang yun na nga lang ipapahinga mo, malalasing ka pa. Sabi ko wala ka nang magagawa. Kaya nga sabi ko, kung lasing ako, instead na maging productive yung araw ko at ako ay may magawang bagay na kapakipakinabang, hindi ko na magagawa. Kasi pag nalasing ka, maghapon ka ng tulog instead na makapag-isip ka ng bagay na pwedeng pagkakitaan. So nung time na yun, nakakita po ako dito sa mga marketplace ng mga libre-libre, mga bagay na libre. Ang problema, sabi ko, hindi ko makuha ng nang wala akong sasakyan. Di ang ginawa ko po noon, dahil nahihiya na rin pati ako nung pasabay-sabay. Minsan nga nakakahiya din na may kulang ako lang yung talagang ihahatid, nakakahiya na. So nung una po, nagsangla ako ng ATM ko. Hindi ko nasasabihin kung kanino. May uso po yun dito nagsangla ako ng ATM ko. So bumili muna ako ng unang second hand ko na car. Yung ito, lalagay ko sa screen. Ito yung first car ko dito sa Canada. That is a Honda Civic 2009 manual. And then nabili ko lang siya ng 3,500. Inayusan ko, ako na lang lahat na nag-ayos.
Bumili ako ng mga accessories sa Amazon, ako na nagkabit, kagaya ng mga carbon wrap, pinaganda ko kasi medyo bulutongin na siya inayusan ko. So naghanap din ako sa marketplace ng mga mura lang na pwedeng ikabit. So to make the story short, napaganda ko siya. Kaya nga lang, sabi ko, tumataas yung takbo, kailangan ko nang i-dispose kasi nga bababa na yung value. Akalain nyo na naibenta ko pa siya ng mas mataas. So to make the story short, kumita ako doon. So nung kumita ako doon, yung pera sinave ko, naulit-ulit, nakakuha ko ng panibagong sasakyan, pinaganda ko ulit, nabenta ko ulit na mas mataas. Nakailang ulit, I think naka-4 na ulit ako na ganon. And then yung pera sinesave ko po, kaya kahit paano nakakasurvive ako. Sa tuwing magkakaroon po ako ng sasakyan, ginagamit ko po siya para pagkakitaan. Kagaya na lang ng paghahanap ng mga bagay na libre. And then binebenta ko din sa marketplace ng cash. Kagaya nung mga nahihingi kong bagay, pag post ko may mga bumibili kahit pa $10, $20, $30, nabibili po yun. So sabi ko, malaking bagay kahit pa paano yung sa groceries ko, nakakasave po ako noon nung time na yon. Ngayon, itong car na to, ikinip ko na kasi ang hirap din naman ng walang car Sa magto 2 years ko na pong gamit itong sasakyan na to, so far wala pa ring problema. Ever since nagkaroon po ako ng sasakyan dito, lagi ko po siyang ginagamit para magkaroon ako ng kahit papano extra income. Halimbawa na lang yung mga Canadian na lumilipat ng iba't ibang province, yung mga gamit nila hindi na nila mahakot, hindi na nila madala. So ang ginagawa ko po, yung malalapit lang naman pong area, hinihingi ko na lang. Kung minsan nakita ko may pinost sila na ang mura, let's say $10 lang, alam kong kaya ko pang ibenta yun ng mas mataas, 10 na halimbawa 50 or 100, so binibili ko na lang din po. So sa ganun parang kahit paano nakakasave po ako. At gaya nga nasabi ko, yung mga kasama ko every weekends inuman, kung ano-anong kagastusan na sa alak, sugal. Kasi yung iba pong kasama ko dati nagkakasino, ako po talaga never ako nagsugal. At saka yung sa alak, kasi ang mahal po ng alak dito at saka sigarilyo, gumagastos talaga sila doon. Ako talaga nagluluto na lang ako instead na kumain sa labas. Although tinitreat ko naman yung sarili ko na kumakain din naman ako sa labas. At saka yun nga po, sabi ko, yung sasakyan ginagamit ko siya para kahit paano hindi lang naman puro out, kasi nagbabayad ako dito ng gas, gumagastos ako ng gas, insurance. So sabi ko, ayoko naman na puro out lang to, kailangan may pakinabang yung sasakyan. Kaya may times po talaga na yung iba na nakilala ko naggipit na nakakakuha pa talaga ng brand new, wala nang natitira na sinasahod nila talagang, kasi kami po yung nakakaalam nun May mga ilan po kasi tayong kasamahan na dumadaing na sa atin pa lumalapit habang ako nagsisave, sila naka brand new car, sa akin pa mangungutang. Kaya nakakapagsalita kami ng hindi maganda na mabibisit ka talaga. May mga ganun po talagang Pilipino dito na hindi na alam kung paano i-manage yung sahod. Hindi na alam kung ano yung natitira sa sahod. Tapos yung lagi pang lumalapit sa'yo para mangutang, pero sila naka brand new car. Tapos ako naka second hand car na talagang okay naman po ako dito. Ang totoo po niyan, marami po nagme-message sa akin kasi may mga sinamahan na rin po ako before sa dealership. So ganun sa dealership once na pumasok ka, sabi nga nila dito ng mga kababayan natin, once na pumasok ka sa dealership, it's a trap. Kasi talagang parang ang hirap lumabas nang wala kang dalang brand new car. Kasi ang dami nilang ino-offer. So pumasok ako, nakailang punta na ako sa mga dealership dito, na-opera nila ako ng brand new, may lalabas ko na raw. Hindi po talaga ako nagpadala doon. Kasi ang priority ko nga ipon. Until now, ang daming nagme-message sa akin, "Sir, you can come here." May lalabas ko na raw yung may Tesla, may truck, yung Ram na na malaki na truck. Sabi ko, ang pogi ko dito, ang guwapings ko dito, talagang bara ko tingnan. Kaya lang hindi po ko nagpapadala dyan. Kasi unang-una po, lagi ko nga pong ina-advise sa iba to, kung kayo temporary foreign workers na dumating dito, nag-iisa pa lang kayo, samantalahin nyo yung pagkakataon para mag-ipon. Bakit? Lalo na kung may plano kayong kunin yung pamilya nyo, pagdating po nyan dito, mas madodoble yung gastos nyo. Unang-una, kung halimbawa na lang po, sumasahod tayo ng minimum 2,500, then i-add na natin yung asawa mo, sumasahod na rin ng 2,500, so may 5,000 na kayo. So pagsamahin natin sahod nyo, 5,000. Ang bahay nyo lumaki, from 500, 600, 700, naging basement na kayo kasi kasama nyo na yung mga anak nyo. So yung bahay nyo hindi na 500, 600, 700, naging 1,500 na or naging 2,000 pa.
So mas malaki na. Then may mga utility bills na pa kayo. Hindi natin alam kasi minsan kasama na po yun eh. Iba-iba po. And then yung mga anak nyo pa, syempre kung nag-aaral yan, so suportahan nyo. And then may mga pangangailangan pa kayong iba, mas lalaki yung gastos ninyo. Kaya kung kayo may planong kunin yung pamilya nyo, paghandaan nyo po muna habang kayo temporary foreign workers pa rin. Dahil unang-una, hindi ho biro kumuha ng pamilya dito, kaya dapat talaga paghandaan. Kasi yung iba kong kakilala, hindi na alam kung paano i-manage yung pera nila, nag-iisa pa nga lang sila, bumanat na ng mga brand new car, and then yun, pagkuha sa pamilya, gusto pang madaliin na parang ganun kadali. Kaya nga wala hong masama kasi kaya tayo nag-Canada, gusto nating makuha yung mga pamilya natin. Kaya nga iniwanan natin yung maganda nating sahod sa Middle East. Iniwanan natin yung magandang buhay natin do sa Korea, sa Singapore. Kasi laging ang sinasabi ng iba, habol namin dito sa Canada is makuha ang pamilya. Tapos pagkuha ng pamilya, hindi nyo pa ho ba paghahandaan? Kaya yun po yung ginagawa ko ngayon, talagang ika nga delayed gratification. Kahit alam kong kaya kong kumuha ng brand new car, kumuha ko ng truck, kumuha ko ng ganito, hindi po, mas priority ko po muna savings. And at the same time, bukod po dito sa income ko dito sa dairy farm, may other source of income po tayo. Sabi nga nila, madalas ko napapanood to sa mga reels eh, yung trabaho mo ng 8 or 7 to 5, yun yung bagay na susuporta sa iyo sa pang-araw-araw. Pero yung trabaho mo from 5 onwards, from 5, 6, 7, 8, 9, 10, ika nga labas ka na, may ginagawa ka pang paraan para magkaroon ng other extra income, yun yung bagay na kahit papano magpapaluwag sa iyo para mabili mo yung mga bagay na gusto mo. So, ika nga, pagkatapos ng trabaho ko, may ginagawa pa po kong ibang bagay na hindi ko na po sasabihin sa inyo kasi nga basta may ginagawa pa po akong ibang bagay na other source of income ko. Hindi lang po dito sa pagbabay and sell ko sa marketplace, marami pa po. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung iba kasi na isang trabaho na nga lang pero ang dami, mas marami pa yung bayarin kaysa doon sa kinikita. Kaya po sila nahihirapan. So sana guys, doon sa mga darating dito as temporary foreign workers na 2 months, 3 months, 4 months, 5 months pa lang, nagdamadali na makuha agad yung pamilya, sana planuhin nyo munang mabuti. Alamin nyo muna magkano natitira sa'yo, pag kinuha mo yung family mo, lilipat na kayo sa bahay na mas malaki, magkano yung gastos, yung pag-a-apply pa lang ng PR mo, magkano na yung PR application na magagastos dyan. Pagdating dito, yung papamasahe pa nila, pamilya mo papunta rito. Kailangan alamin nyo po muna lahat, wag po muna magmadali. Dahil unless talagang marami kayong pera, walang masama dyan. Pero yung pinangutang nyo pa po yung pagkakapunta nyo dito, hindi pa kayo nakaka-adjust kasi marami akong kakilala dito. Ilang buwan na, mag-iisang taon na yung utang nila sa Pilipinas pagkakapunta nila dito talagang binabayaran pa nila. And then yung iba naman, taon na dito, may 2 years, 3 years, 4 years na. Hindi pa rin maayos ang pagbabudget at lagi pa rin nangungutang doon sa mga katrabaho nila. So hope na may natutunan kayo guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea yung mga kababayan natin na naghahangad makuha yung pamilya nila. Wala pong masama dahil lahat naman tayo yun ang pinapangarap natin ang madala sila dito. Pero sana naman, di ba, mas maganda kung darating sila dito is lahat ay smooth, planado lahat. So see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.